Mino, kailangan na nating tanggapin ang katotohanan. Isang malaking pabigat na ang anak mo sa pamamahay na ito. Isang baliw na kailangang itago sa apat na sulok ng institusyon para hindi na tayo mapahiya sa mga tao. At ang babaeng yan? Isang hamak na katulong lang siya, Mino. Huwag kang magpaloko sa mga kanta niya dahil ginto lang ang habol niyan sa'yo. Ang boses ni Celestina ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng mansyon. Sa labas ng pinto, napatigil si Marisol. Hawak niya ang isang maliit na tray kung saan maayos na nakahain ang paboritong lugaw ni Bituin na maingat niyang hinaluan ng malunggay at pagmamahal. Kanana pa siya abala sa kusina. Tinitiis ang hapdi ng mapapansing sugat sa kanyang daliri mula sa paghihiwa. Para lamang masigurong may laman ang tiyan ng batang parang sariling anak na ang turing niya. Ang pagod niya ay tila biglang natunaw, ngunit napalitan ito ng isang malamig at matalim na kirot sa kanyang dibdib. Lanigas ang mga binti ni Marisol habang nakikinig. Ang star-shaped na karot na maingat niyang inukit para mapasaya si Bituin ay tila nanunumbat sa kanya mula sa ibabaw ng tray. Tinitigan niya ang marangyang pinto na gawa sa mahogany, ang harang sa pagitan ng kanyang mundong puno ng malasakit at ng mundong puno ng mapanghusgang salita. Nanlamig ang kanyang mga daliri hanggang sa dulo ng kanyang mga kuko. Tila may malaking bara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanyang mababang katayuan. Isang hamak na katulong. Isang probinsya ng walang boses. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga kamay, dahilan para gumalaw ng bahagya ang kutsara sa ibabaw ng plato. Narinig niya ang katahimikan ni Mino sa kabilang panig. Ang katahimikang yon ang pinakamasakit na sagot. Hindi ito pagtanggi. Hindi ito pagtatanggol. Isa itong pahintulot na unti-unting pumapatay sa pag-asa ni Marisol. Pakiramdam niya ay isa siyang basang-basahan na itinapon sa isang sulok matapos gamitin. Ang lahat ng puyat niya sa pag-aalaga kay Bituin, ang mga gabing binuwis niya para lamang tumahan ang bata sa kanyang mga bangungot, ay tila walang halaga sa harap ng mga mabulaklak, ngunit nakakalason na dila ni Celestina. Huminga ng malalim si Marisol, pinipipilan ang luha na huwag pumatak sa pagkaing inihanda niya. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng silid ay nagpapakita ng alikabok na sumasayaw sa hangin, tila nanunukso sa gulo ng kanyang damdamin. Ito na po ang pagkain ni Bituin. Mahina niyang sambit. Ang kanyang boses ay parang isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Tumingin si Celestina sa kanya ng may pandidiri. Habang si Mino ay nanatiling nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana na tila mas mahalaga ang tanawin kaysa sa nararamdaman ng mga tao sa loob ng silid. "Did you hear us, Marisol?" Tanong ni Celestina habang lumalapit, ang bawat hakbang ng kanyang takong ay parang tunog ng martilyo sa kabaong ni Marisol. "Good. Para alam mo ang lugar mo. Don't act like you're the mother here. You're just a maid, isang bayarang tagapag-alaga na pwedeng palitan anumang oras." Lumingon si Marisol sa sulok ng kwarto. Doon, sa ilalim ng malaking piano, nakita niya si Bituin. Nakayukot ang bata, nanginginig ang maliliit na balikat, at ang mga mata ay puno ng takot. Hawak-hawak ng bata ang isang punit na litrato ng kanyang pumanaw na ina. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang sakit na nakita ni Marisol sa mga mata ng bata ay mas matindi pa sa insultong tinanggap niya. "Mino, please!" Halos pabulong na pakiusap ni Marisol sa lalaki. "Huwag niyo pong gawin ito kay Bituin. Bata pa po siya. She just needs love, hindi ospital." "Lumabas ka na, Marisol." Malamig na utos ni Mino. Hindi man lang ito lumingon. Ang boses nito ay walang emosyon. Parang yelong dumampi sa balat ni Marisol.
Leave the tray and go. We will decide what is best for my daughter. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Marisol. Ang pagpapaalis na iyon ay hindi lamang utos, kundi isang sampal na nagpapatunay na sa bahay na ito, ang kanyang malasakit ay walang kapangyarihan laban sa yaman at impluwensya. Iniwan niya ang tray sa ibabaw ng mesa. Ang bawat hakbang niya palabas ng silid ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Bago niya tuluyang maisara ang pinto, humabol ang isang maliit at nanghihinang tunog mula sa loob ng silid. Hindi ito salita, kundi isang hikbi na pilit na ikinukubli. Isang impit na pag-iyak na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng isang sugatang kaluluwa. Lumingon muli si Marisol at sa huling pagkakataon ay nagtama ang kanilang paningin ni Bituin. Ang mga mata ng bata ay tila dalawang madilim na lawa na humihingi ng saklolo. Nagmamakaawa na huwag siyang iwan sa gitna ng mga buwayang nagbabalat kayo. Ngunit mabilis na humarang si Celestina. Itinulak niya ang pinto ng walang pasintabi, dahilan para marinig ang marahas na paglapat ng mabigat na kahoy na tila naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Naiwang nakatayo si Marisol sa malawak at malamig na pasilyo ng mansyon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila may kasamang bigat ng semento. Ang amoy ng mamahaling floor wax at ang kintab ng mga kristal na chandelier ay tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Ang lahat ng karangyaan sa loob ng bahay na ito ay hindi kayang itago ang nabubulok na ugali ng mga taong naninirahan dito. Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina, ang tanging lugar kung saan hindi siya kailangang magkunwari. Naupo siya sa gilid ng kanyang manipis na papag at kinuha ang kanyang lumang ukulele. Hinaplos niya ang gasgas na kahoy nito, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ama bago ito mawala sa dagat. Ang bawat kwerdas ay tila may kwento ng pangarap. Ngunit ngayon, ang bawat dampi ng kanyang daliri ay nagbibigay lamang ng tunog ng pighati. Biglang pumasok sa kanyang isip ang malamig na mukha ni Mino. Paano naging ganito kamanhid? Ang lalaking dati ay nakikita niyang may malasakit sa kanyang mga mata. Ang lalaking tiningalan niya ay tila naging isang estatwang bato na walang pakiramdam sa luha ng sariling anak. Nakaramdam si Marisol ng matinding panghihina. Hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi dahil sa pagod ng kanyang puso na patuloy na umaasa sa isang bagay na imposible. Naputol ang kanyang pag-iisip nang makarinig siya ng mahinang bulong mula sa kabilang panig ng manipis na dingding, sa bahagi kung saan matatagpuan ang garden na malapit sa bintana ni Bituin. Nakita niya ang anino ni Celestina na tila may kinakausap sa telepono. Huwag kang mag-alala, malapit na nating makuha ang lahat, ang bata. Madaling dispilahin yan. At yung katulong? Isang maling galaw lang niya, sisiguraduhin kong sa kalsada siya pupulutin na parang basurang walang pangalan. Tandaan mo, walang sinuman ang pwedeng humarang sa plano natin. Ang bawat salitang binitawan ni Celestina ay parang lason na unti-unting pumapasok sa pandinig ni Marisol. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa matinding takot at galit. Hindi lamang pala ang kanyang trabaho ang nanganganib, kundi ang buhay mismo ng batang itinuturing niyang kayamanan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na kailangan niyang kumilos. Ngunit paano lalaban ang isang tulad niya na walang sandata, kundi ang kanyang boses at isang lumang gitara? Tumayo si Marisol at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang madilim na kalangitan kung saan tila nagtatago ang mga bituin sa likod ng makakapal na ulap. Ang katahimikan ng gabi ay hindi nagbigay ng kapayapaan, kundi isang masiding pangamba na tila may paparating na mas malakas na bagyo. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi ng paghamak para lamang sa kaligtasan ng isang batang hindi niya kadugo? Sa gitna ng karangyaan at kasinungalingan, may puwang pa ba ang isang katulad niyang ang tanging yaman ay isang himig na puno ng sugat?
Isang tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang tila walang sagot sa gitna ng kadiliman. Sa oras na mawala ang kanyang tinig, sino pa ang diringig sa tahimik na pagsamo ng isang bituin? Ang kadiliman sa loob ng silid ni bituin ay tila isang malapot na usok na sumasakal sa hininga ng sinumang papasok. Sa gitna ng malawak na kama, ang maliit na katawan ng bata ay pabalik-balik na gumagalaw. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, habang ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ngunit ang bawat paghabulya ng hininga ay isang sigaw na tanging ang pusong marunong makinig ang makakarinig. Dahan-dahang pumasok si Marisol, dala ang kanyang lumang ukulele na tila isang sandata laban sa mga halimaw ng gabi. Hindi siya bumukas ng ilaw. Hinayaan niyang ang malamlam na liwanag ng buwan mula sa bintana ang magsilbing gabay. Naupo siya sa gilid ng kama. Nararamdaman ang panghininig ng bata. Inilapat niya ang kanyang palad sa mainit na pisingin ni bituin, isang haplos na kasing lambot ng kapa ng isang anghel. Sinimula ni Marisol na kalabitin ang mga kwerdas ng kanyang instrumento. Hindi ito mabilis, hindi ito magarbo. Ang bawat hagod ng kanyang daliri ay naglalabas ng isang malambing na tunog na tila banayad na alon ng dagat sa Leyte, humahalik sa pampang sa ilalim ng mga bituin. Sinabayan niya ito ng isang oyayi, isang awit na itinuro sa kanya ng kanyang ama, puno ng pangungulila at pangako ng proteksyon. Matulog na, aking bituin. Sa gabi ay huwag matakot, sapagkat ang buwan ay gising. Mahina niyang kanta. Ang kanyang boses ay may panginginig ng sariling sugat, isang himig na nagmumula sa isang kaluluwang marami ring pinagdaanan. Sa may pintuan, nakatayo ang isang anino, si Mino, na hindi makatulog dahil sa bigat ng kanyang konsensya ay tahimik na nakamasid. Nakita niya kung paano unti-unting kumalma ang paghinga ng kanyang anak. Ang panghinginig ng mga balikat ni bituin ay napalitan ng isang mapayapang pag-idlip. Sa sandaling iyon, ang malamig na pader sa paligid ng puso ni Mino ay tila nagkaroon ng maliit na lamat. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ni Marisol at nakita ni Mino ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang tunay na pagkalinga na hindi nabibili ng salapi. Hindi ko alam na may ganitong kapangyarihan ang musika mo. Pabulong na sabi ni Mino habang dahan-dahang lumalapit. Napatigil si Marisol, bahagyang nagulat, ngunit hindi binitawan ang kanyang ukulele. Tumingala siya sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Ang musika po ay hindi lang para sa tenga, Sir Mino. Ito po ay para sa mga bahagi ng ating pagkatao na hindi na kayang abutin ng mga salita. Naupo si Mino sa isang silya malapit sa kama. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing tigas ng kanina sa opisina. I'm sorry about earlier. Celestina she's just worried about the family's reputation. Pero nakikita ko kung paano ka tingnan ni Betwin. You have a way with her na kahit ang pinakamagaling na doktor ay hindi nagawa. Dahil hindi naman po gamot ang kailangan niya, sir. Matapang na sagot ni Marisol, bagaman nanatiling mahinhin ang kanyang boses. Ang kailangan niya po ay maramdamang hindi siya mag-isa sa dilim. She's not broken, Sir Mino. She's just waiting for someone to listen to her silence. Nagkatitigan ang dalawa. Sa pagitan nila, may isang emosyong hindi maipaliwanag. Isang pag-unawa na higit pa sa amo at katulong. Ang bango ng lavender sa silid at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila naging saksi sa isang sandali ng paghilom. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang napunit nang bumukas ang pinto ng malakas. Mino? What are you doing here in the middle of the night? Ang boses ni Celestina ay matalas, puno ng pagdududa at selos. Nakatayo siya doon, nakasuot ng kanyang mamahaling robe.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Marisol. And you, katulong! Bakit narito ka pa? I told you to stay in your quarters. Agad na tumayo si Marisol, yumuko bilang tanda ng paggalang, ngunit mahigpit na hawak ang kanyang ukulele. Ipinapatulog ko lang po si Bituin, ma'am. Nagkaroon po siya ng bangungot. Bangungot? O baka naman ginagamit mo lang ang batang ito para mapalapit kay Mino? Humakbang si Celestina patungo sa kanila. Ang bawat tunog ng kanyang tsinela sa carpet ay tila isang babala. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga laro mo, Marisol. Ang mga kanta-kanta mong yan, hindi yan uubra sa akin. Celestina, tama na. She was just helping. Pagtatanggol ni Mino, bagaman may halong pag-aalinlangan pa rin ang kanyang boses. Lumingon si Celestina kay Mino. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago patungo sa isang mapagkunwaring pag-aalala. Mino, honey, I'm just protecting you. You know how these people are. Gagamitin nila ang kahinaan mo para makapasok sa buhay natin. Look at her. She's manipulating even the child's emotions. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na kamay ang humawak sa daliri ni Marisol. Si Bituin, na nagising dahil sa ingay, ay nakatingin kay Marisol. Nakita ng bata ang luhang nagbabadyang pumatak mula sa mga mata ng kanyang yaya. Sa isang pagkilos na nagpatahimik sa lahat, itinaas ni Bituin ang kanyang maliit na kamay at dahan-dahang pinunasan ang pisngi ni Marisol. Isang gintong sandali na nagpapakita na ang bata na sinasabi nilang walang pakiramdam ay ang may pinakamalalim na pangunawa sa lahat. Nang gagalaiti sa galit, lumapit si Celestina para hilahin si Bituin palayo kay Marisol. Sa kaguluhan, nasagi ni Celestina ang isang maliit na kahon ng mga gamit sa tabi ng kama. Bumagsak ito sa sahig at ang mga laman ay nagkalat sa carpet. Yumuko si Marisol para tumulong sa pagligpit, ngunit ang kanyang buong mundo ay tila huminto nang makita ang isang bagay na nalaglag mula sa isang lihim na bulsa ng bag ni Bituin. Isang lumang locket na gawa sa tanso, kupas na ang kulay, ngunit pamilyar na pamilyar sa kanyang paningin. Nanginginig ang mga kamay na pinulot ito ni Marisol. Nang buksan niya ang locket, nakita niya ang isang maliit na litrato at isang pangalang nakaukit sa loob. Ang pangalan ng kanyang ama, ang lalaking sinasabi nilang dahilan ng trahedya sa dagat. Paano ito napunta rito? Pabulong na tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng pang-inginig at takot. Tumingin si Celestina sa locket at sa isang saglit, ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanganib na ngitngit. Mabilis niyang hinablot ang antigong alahas mula sa nanginghinig na palad ni Marisol. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ng dalaga. Akin na yan! You have no right to touch anything in this room, lalo na ang mga basura mula sa dagat. Bulyaw ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng panginghinig na pilit niyang ikinukubli sa pamamagitan ng galit. Ma'am, sandali lang po. Ang litratong yon, ang pangalang nakasulat. Ang boses ni Marisol ay halos magmakaawa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Iyon po ang ama ko. Iyan ang locket na suot niya bago siya nawala sa aksidente. Paano po yan napunta sa gamit ni Bituin? Lumingon si Mino. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pangtataka at biglang pagduda. Anong sinasabi mo, Marisol? That locket was part of the evidence recovered from the shipwreck. Bakit ito nasa iyo, Celestina? At bakit sinasabi ni Marisol na sa ama niya yan? Mino, don't listen to her! She's lying! Mabilis na hinarap ni Celestina si Mino. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa locket. Nag-iimbento lang siya ng kwento para makuha ang simpatya mo. This belongs to the man who caused the tragedy. Ang lalaking pumatay sa asawa mo.
Kung ama mo nga ang nasa litratong ito, Marisol, ibig sabihin ay anak ka ng isang mamamatay tao. Ang salitang mamamatay tao ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Marisol. Napaatras siya. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng silid. Ang bango ng lavender na kanina ay nagbibigay ng kapayapaan ay tila naging amoy ng lason. Tumingin siya kay Mino. Naghahanap ng kahit kaanting liwanag ng paniniwala. Ngunit ang mukha ng lalaki ay muling naging isang malamig na maskara ng pighati at galit. Mino, hindi po totoo yan. Ang tatay ko, mabuti siyang tao. Hikbi ni Marisol. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak, mainit at masakit sa kanyang mga pisingi. Enough! Ang sigaw ni Mino ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan para mapakapit si Bituin sa kanyang kumot. Celestina, keep that locket. I don't want to see it tonight. At ikaw, Marisol, lumabas ka na. Nayon din. Lumabas si Marisol na tila isang aninong na walan ng direksyon. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang mabigat na hakbang patungo sa sarili niyang katapusan. Sa loob ng kanyang silid, naupo siya sa sahig at niyakap ang kanyang mga binti. Ang himig ng ukulele na kanina ay puno ng pag-asa, ay tila naging isang piping saksi sa kanyang pagkagunaw. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng mansyon, sa madilim na sulok ng garden, isang telepono ang muling tumunog. Hello? Nakita na niya ang locket. Pabulong na sabi ni Celestina sa kabilang linya. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa paligid. Kailangan na nating bilisan ang plano. Hindi pwedeng malaman ni Mino ang totoo. Siguraduhin mong hindi na makakaalis ng buhay ang katulong ngayon sa susunod nating pagkikita. Habang umiiyak si Marisol, hindi niya napansin ang isang maliit na anino sa labas na kanyang bintana. Si Bituin, na palihim na sumunod sa kanya, ay nakatitig sa kanya mula sa dilim. Sa maliit na kamay ng bata, may hawak itong isang punit na papel na nakuha niya mula sa ilalim ng kama ni Celestina. Isang papel na may mga markang hindi maintindihan ng bata, ngunit magpapabago sa lahat. Ang gabi ay tila mas lalong humaba, at ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila isang babala na ang himig ng pag-asa ay unti-unti nang nilalamon ng isang madilim na lihim. Ang sikat ng umaga na pumasok sa malalaking bintana ng mansyon ay tila walang dalang init para kay Marisol. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila paglalakad sa ibabaw na nagbabagang uling. Sa sala, nakaupo si Lola Ising, ang matandang reyna ng tahanan na may hawak na rosaryo, ngunit ang mga mata ay puno ng pagdududa. Sa tabi nito ay si Celestina na parang isang ahas na dahan-dahang naglalabas ng lason sa pamamagitan ng kanyang mga bulong. Lola, alam niyo naman po na malambot ang puso ko, pero kailangan nating maging mapagmatyag, panimula ni Celestina habang maingat na minamasahe ang balikat ng matanda. Nakikita niyo ba kung paano kumilos ang katulong na yan? Akala mo kung sinong amo kung maglakad, at ang anak niyo, si Mino, tila nalalamon na ng mga kanta-kanta niya. Hindi po ba kayo natatakot na baka may balak siyang palitan ang pwesto ng yumaong asawa ni Mino? Humigpit ang hawak ni Lola Ising sa kanyang rosaryo. Ang kanyang muha, na puno ng mga kulubot ng karanasan, ay nagpakita ng matinding pag-aalala. Isang hamak na katulong lang siya, Celestina. Hindi magagawa ni Mino na pumatol sa isang taong galing sa putikan. Yan din po ang akala natin. Dugtong ni Celestina. Ang kanyang boses ay naging mas malambing, ngunit mas nakakalason. Pero tignan niyo si Bituin. Mas nakikinig na siya sa katulong kaysa sa atin. Pinapalayo niya ang loob ng bata sa atin para siya ang maging bida sa paningin ni Mino. At tandaan niyo po, anak siya ng lalaking pumatay sa manugang niyo. Isang dugong kriminal ang nananalaytay sa kanya. Sa kusina, naririnig ni Marisol ang bawat salita.
Ang kanyang mga kamay, na kasalukuyang naghahanda ng tsaa para sa pamilya, ay nanginginig sa matinding uktse. Nais niyang sumigaw, nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit alam niyang sa bahay na ito, ang kanyang boses ay kasing halaga lamang ng alikabok sa ilalim ng kanilang mga paa. Nang ihatid niya ang tsaa sa sala, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kuumot na bumalot sa kanila. Ang tunog ng tasang dahan-dahang inilapag ni Marisol sa lamesa ay ang tanging boses sa gitna ng tensyon. "Ito na po ang tsaa niyo, Lola!" Mahinang sambit ni Marisol. Tiningnan siya ni Lola Ising mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila sinusukat ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Marisol, tandaan mo ang lugar mo sa bahay na ito. Narito ka para magsilbi, hindi para maging bahagi ng pamilyang ito. At wag na wag mong iisipin na ang mga kanta mo ay sapat na para makalimutan namin kung sino ka talaga." "Opo, Lola. Alam ko po ang lugar ko," sagot ni Marisol habang nakatitig sa sahig. Nararamdaman niya ang matalim na titig ni Celestina na tila humihiwa sa kanyang balat. Kinagabihan, bago maghapunan, dumaan si Marisol sa library para hanapin si Mino. Nakita niya ang lalaki na nakasandal sa kanyang upuan. Mukhang pagod na pagod mula sa trabaho at sa gulo ng sariling isipan. Lumapit si Marisol at dahan-dahang inilapag ang isang tasang mainit na tsaa sa kanyang mesa. "Sir Mino, uminom po muna kayo nito. Makakatulong po ito para makatulog kayo ng mahimbing," wika ni Marisol. Tumingala si Mino at sa isang sandali, ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bahagyang ngiti. "Salamat, Marisol. You always know what I need." Ang sandaling iyon, ang palitan ng tingin na puno ng hindi masabing damdamin, ay tila isang gintong alaala sa gitna ng karimlan. Isang tahimik na koneksyon na mas malakas pa sa anumang hiyawan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, si Celestina ay nakamasid mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos at galit. Pagkaalis ni Marisol, pumasok si Celestina sa silid ni Lola Ising. Nakita niya ang mamahaling singsing ng matanda. Isang pamilyang pamanang ginto na may malaking diamante na nakapatong sa ibabaw ng vanity mirror. Isang tuso at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestina. Maingat niyang kinuha ang singsing. Nararamdaman ang lamig ng metal sa kanyang palad. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa quarters ng mga katulong. Tiyak niyang wala roon si Marisol dahil kasalukuyan itong nagpapatulog kay Bituin. Pumasok siya sa maliit at payak na silid ni Marisol. Ang amoy ng lumang kahoy at sabon ay sumalubong sa kanya. Nakita niya ang lumang ukulele bag na nakasabit sa gilid ng higaan. Sa isang mabilis at tago na pagkilos, isinilid ni Celestina ang singsing sa loob ng maliit na bulsa ng bag. "Dito ka nababagay, sa kalsada," pabulong niyang sabi, bago mabilis na lumabas. Ngunit hindi niya napansin ang isang maliit na anino sa madilim na sulok ng pasilyo. Si Bituin, na lumabas ng kanyang silid para hanapin si Marisol, ay nakasaksi sa lahat. Ang mga mata ng bata ay lumaki sa takot. Ang kanyang maliit na puso ay mabilis na tumitibok tulad ng pakpak ng isang ibong na bilanggo. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ituro ang masamang babae. Ngunit ang kanyang lalamunan ay nananatiling tila nakakadena. Pagkalipas ng ilang minuto, ang katahimikan ng mansyon ay biglang napunit ng isang matinis na tili mula sa silid ni Lola Ising. "Ang singsing ko! Ang singsing ko! Nawawala!" Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at galit. Mabilis na nagtakbuhan ang lahat patungo sa sala. Si Mino ay lumabas mula sa library, habang si Marisol ay galing sa silid ni Bituin. Kapwalito at kaba ang nararamdaman. "Nawawala ang pamanang singsing ni Lola," bulyaw ni Celestina habang nakaturo ang kanyang daliri kay Marisol.
Walang ibang pumasok sa bahaging ito ng mansyon, kundi ang katulong nga ito kaninang hapon. Mino, hindi na ako magtataka kung ninakaw niya yan para may maipadala sa pamilya niyang kriminal sa probinsya. Hindi po totoo yan. Wala po akong kinukuha. Depensa ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kung wala kang tinatago, papayag kang ihalugog ang lahat ng gamit mo. Hamon ni Celestina. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Mino, tawagin mo ang mga gwardiya. Na yun din, malalaman natin kung sino ang tunay na ahas sa bahay na ito. Ang maliit na silid ni Marisol, na dati ay nagsisilbing kanlungan niya mula sa gulo ng mansyon, ay naging isang magulo at nakapanlulumong eksena. Ang mga gwardiya sa utos ni Celestina ay walang awang hinalughog ang bawat sulok. Ang kanyang mga kakaunting damit ay nakakalat sa sahig at ang amoy ng luma at maruming cabinet ay humalo sa tensyon na bumabalot sa paligid. Nakatayo sa pintuan si Lola Ising. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato, habang si Mino ay nanatiling nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang mga bulsa. Huwag po, ma'am. Maingat po ang gamit na yan. Ang hiyaw ni Marisol nang abutin ng isang gwardiya ang kanyang ukulele bag. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, parang isang ibon na sinusubukang protektahan ang kanyang pugad sa gitna ng bagyo. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, binaliktad ni Celestina ang bag. Ang tunog ng mga kwerdas na tumama sa sahig ay tila isang malungkot na nota ng kamatayan. At kasabay nito, isang kumikinang na bagay ang gumulong sa paanan ni Lola Ising. Ang pamanang singsing, ang gintong nagliliyab sa ilalim ng ilaw ng bumbilya, ay tila isang piping saksi sa isang kasalanang hindi naman ginawa ni Marisol. Ayan! Nakita niyo na ba? Ang sigaw ni Celestina. Ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay na tila isang masamang himig. Hindi lang pala siya oportunista. Isa rin siyang magnanakaw. Akala mo kung sinong santa kung umasta, pero ang totoo, nananalaytay talaga sa kanya ang dugong kriminal. Hindi po ako ang naglagay niyan dyan. I swear, wala akong alam. Ang pagmamakaawa ni Marisol habang lumuluhod siya sa harap ni Lola Ising. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, bumabasa sa malamig na semento. Lola, naging tapat po ako sa inyo. Never akong kumuha ng hindi sa akin. Isang malutong na sampal ang sumalubong sa kanyang pisingi. Ang tunog ng palad ni Lola Ising na tumama sa balat ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hapdi sa kanyang mukha ay walang-wala kumpara sa hapdi na nadarama ng kanyang puso. Huwag mo akong tawaging Lola. Ikaw na ahas ka. Ang bulyaw ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pot. Binigyan ka namin ng tahanan. Binigyan ka namin ng tiwala. Pero ganito ang igaganti mo? At hindi lang yan. Lumingon si Lola Ising kay Celestina. Ipakita mo sa kanila ang nahanap mo. Inilabas ni Celestina ang isang asul na folder. Mino, tignan mo ito. Ito ang background check na ginawa ko. Ang ama ni Marisol? Siya ang kapitan ng barko na binitay ng publiko sa balita dahil sa kapabayaan niya sa trahedyang ikinamatay ng asawa mo. At alam mo ba kung ano ang mas matindi? Marisol knew. She applied here on purpose. Pumasok siya sa bahay na ito para maghigante sa atin, para sirain ang buhay mo at nibituin. Dahan-dahang tumingin si Mino kay Marisol. Ang kanyang mga mata, na dati ay may bahid ng paghanga, ay naging kasing lamig ng yelo. Ang katahimikan ni Mino ay mas masakit pa sa anumang sampal o mura. Ang bawat segundo ng kanyang pagtitig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Marisol. Totoo ba, Marisol? Ang tanong ni Mino. Ang boses niya ay mababa,
ngunit puno ng panganib. Anak ka ba ng lalaking pumatay sa asawa ko? Sir, ang tatay ko, hindi po siya ang may kasalanan. Ang tanging nasambit ni Marisol sa gitna ng kanyang paghagulgol, ang kanyang boses ay tila isang kandilang unti-unting namamatay sa gitna ng malakas na hangin. That's enough. Ang huling salita ni Mino bago siya tumalikod. Get her out of my house. Now! Hinila ng mga gwardiya si Marisol palabas ng mansyon. Ang kanyang mga paa ay sumasayan sa sahig habang pilit siyang kumakawala para lamang makuha ang kanyang ukulele. Ngunit itinapon lamang ito ni Celestina sa labas kasama ang kanyang maliit na maleta. Ang tunog ng pagsasara ng malaking gate ng mansyon ay tila ang huling kabanata ng kanyang pangarap. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang bumagsak, binabasa ang kanyang buong katawan at ang kanyang tanging ari-arian. Sa gitna ng dilim at lamig, niyakap ni Marisol ang kanyang sirang ukulele bag. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Mula sa malayo, sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang maliit na anino ni Bituin. Ang bata ay nakadikit sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa bintana habang umiiyak ng walang tunog. Ang puso ni Marisol ay tila pinipigas sa nakikitang paghihirap ng bata, ngunit wala siyang magagawa. Siya ay itinaboy, dinungisan ang pangalan, at iniwan sa gitna ng kawalang katiyakan. Habang naglalakad siya sa gitna ng baha, dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Paano niya lilinisin ang pangalan ng kanyang ama kung ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanya? Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa bawat hininga ni Marisol habang hinihila niya ang kanyang mga paa sa maputik na gilid ng pantalan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila libu-libong karayom na nagpapaalala sa kanyang kabiguan. Sa malayo, ang mga dambuhalang barko ay tila mga aninong nagmamasid, tahimik na mga saksi sa trahedyang bumura sa dangal ng kanyang pamilya. Halika rito, iha. Huwag kang magpaabot sa lamig ng gabi sa gitna ng kalsada. Isang paos, ngunit malambing na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Lolo Berting, ang matandang mekaniko ng mga barko na nakilala ni Marisol noong mga unang araw niya sa Maynila, ay nakatayo sa tapat ng isang maliit na dampang gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy. Dinala ni Berting si Marisol sa loob. Ang liwanag ng isang maliit na gasera ay nagbibigay ng anino sa mga dingding na puno ng mga lumang mapa at kagamitan sa dagat. Ipinagtimpla ng matanda si Marisol ng mainit na kape, ang usok nito ay nagsilbing kaunting yakap sa gitna ng kanyang panginginig. Lolo Berting, pinalayas po nila ako. Hikbi ni Marisol habang nakatitig sa kanyang mga kamay na puno ng sugat. Sinasabi nilang anak ako ng isang mamamatay tao, na ang tatay ko ang pumatay sa asawa ni Sir Mino. Huminga ng malalim si Lolo Berting at lumapit sa isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Inilabas niya ang isang makapal na logbook na balot ng plastik at ilang mga sulat na nanilaw na sa panahon. Ang mga papel na ito ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Iha, narito ang katotohanang matagal nang ibinaon ng mga may kapangyarihan. Wika ni Berting habang dahan-dahang inilalatag ang mga dokumento sa harap ni Marisol. Hindi aksidente ang nangyari sa barkong yon. Ang tatay mo, sinubukan niyang isalba ang lahat. Narito ang huling ulat niya bago lumubog ang barko. May mga butas na sinadyang gawin mula sa loob ng makina. Nanlaki ang mga mata ni Marisol habang binabasa ang mga sulat. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng kanyang paghinga. Sa isang pahina, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan, ang pinsan ni Mino na siyang katuwang ni Celestina sa lahat ng transaksyon sa kumpanya. Nalaman niya na ang trahedya ay isang planadong sabotahe
para makuha ang insurance at ang ganap na kontrol sa negosyo. Ang kanyang ama ay hindi kriminal. Siya ay isang bayaning ginawang biktima ng isang masamang balangkas. Ibig sabihin, alam ni Celestina ang lahat ng ito? Tanong ni Marisol. Ang kanyang tinig ay naging matatag sa gitna ng galit. Siya ang nasa likod ng lahat, Marisol. Ang ama mo ang nakatuklas sa plano nila, kaya siya ang ginawang panakip butas. Sagot ni Berting. Sa sandaling iyon, ang kawalang pag-asa sa puso ni Marisol ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang trabaho. Naging usapin na ito ng paghahanap ng katarungan para sa kanyang ama at ng kaligtasan ni Bituin. Unti-unti niyang napagtanto na si Bituin ay napunta sa kamay ng taong may mabigat na lihim tungkol sa nangyari sa kanyang ina. Kinuha ni Lolo Berting ang sirang ukulele ni Marisol na nabasa sa ulan. Sa kanyang mga kulubot na kamay, maingat niyang inayos ang instrumento at pinalitan ang mga naputol na kwerdas gamit ang mga lumang nylon na para bang may sariling himig ng tibay at pag-asa. Ang bawat pag-ikot ng tuning peg ay tila pag-aayos din sa nadurog na dangal ni Marisol. Ayon, iha, may boses ka na ulit. Gamitin mo ito para gisingin ang mga natutulog na budhi, sabi ni Berting habang ibinibigay ang instrumento. Hinawakan ni Marisol ang ukulele. Hindi na ito tunog ng pighati ang ilalabas nito, kundi isang himig ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanilang pangpaplano, isang mabilis na katok sa pinto ang nagpatahimik sa kanila. Isang batang lalaki mula sa malapit na squatters area ang hingal na pumasok. Ate Marisol! Ate Marisol! Yung balita sa radyo at sa labas ng mansyon. Nawawala raw po si Bituin. Tumakas daw po kaninang madaling araw at hanggang ngayon ay hindi pa nahahanap. Parang tumigil ang mundo ni Marisol. Ang kape sa kanyang baso ay natapon sa sahig. Ang itim na likido ay kumalat na parang isang masamang pangitain. Alam niyang hindi basta-basta tatakas ang bata kung walang matinding takot. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang maliit at walang labang si Bituin. Naglalakad sa gitna ng panganib habang hinahanap siya. Kailangan ko siyang mahanap, Lolo Berting. Hindi siya pwedeng mapahamak. Sigaw ni Marisol habang mabilis na isinusukbit ang kanyang ukulele. Ang bawat segundo ay tila isang patalim na bumabaon sa kanyang dibdib habang tumatakbo siya palabas ng dampa, patungo sa madilim at mapanganib na mga eskinita ng Maynila. Isa lang ang panalangin niya, na huwag hayaan ng langit na ang bituin ng kanyang buhay ay tuluyang mawala sa dilim. Ang bawat kanto ng lungsod ay tila naging isang malaking labirinto ng panganib para sa maliit na batang si Bituin. Sa gitna ng gabi, habang ang mga kalsada ay madulas pa mula sa nakalipas na ulan, naglalakad ang bata ng walang tsinelas. Ang kanyang mga talampakan ay may mga sugat na mula sa mga matutulis na bato. Yakap-yakap niya ang punit na papel na nakuha niya mula sa ilalim ng kama ni Celestina, ang kanyang tanging sandata upang maibalik ang kanyang kaisa-isang nanay. Ang bawat bisina ng mga sasakyan ay tila ungol ng mga halimaw sa kanyang pandinig. Ngunit ang takot na mawala si Marisol ay mas matindi kaysa sa anumang panganib sa lansangan. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay naging isang bagyo ng kaguluhan. Nasaan ang anak ko? Celestina! Sa ilalim ng pangangalaga mo. Paanong nakalabas ang isang bata nang hindi niyo namamalayan? Ang sigaw ni Mino ay umalingaungaw sa bawat sulok. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at pagsisisi. Ang lahat ng gwardiya ay nanginginig sa takot, habang ang mga kasambahay ay hindi maganda ugaga sa paghahanap. Mino, honey, baka naman sumunod siya sa katulong ngayon. Hindi mo ba nakikita? Nilaso ni Marisol ang isip ng bata, ang depensa ni Celestina, habang pilit na inaayos ang kanyang nagulong buhok. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang isang matinding kaba. Hindi siya natatakot para sa bata.
kundi sa kung ano ang maaaring daladala nito habang ito ay nasa labas. Tiningnan siya ni Mino ng may pandidire. Sa unang pagkakataon, ang mga salita ni Celestina ay hindi na parang musika, kundi parang mga gasgas na tunog sa kanyang pandinig. Kung may mangyari sa anak ko, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito, Celestina. Hindi ko na alam kung sino ka pa talaga. Ang boses ni Mino ay mababa, ngunit puno ng pangako ng panganib bago siya mabilis na lumabas para sumakay sa kanyang sasakyan. Samantala, sa madilim at amoy kalawang na bahagi ng pantalan, narating ni Marisol ang isang abandonadong bodega. Ang kanyang instinct bilang isang ina ang nagdala sa kanya roon. Ang lugar kung saan ang amoy ng dagat ay pinakamalakas. Ang lugar na laging kinekwento niya kay Bituin sa kanilang mga oyayi. "Bituin! Anak!" ang sigaw ni Marisol. Ang kanyang boses ay naging paos sa kakatawag. Ang bawat hininga niya ay may kasamang panalangin. Isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa likod ng mga nagtataasang kargamento. Nang sundan niya ang tunog, nakita niya ang isang maliit na aninong nakayukot sa sulok. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang pamilyar at matinis na tawa ang bumasag sa katahimikan. "Masyado ka talagang mapusok, Marisol. Akala mo ba ay hahayaan kitang makuha ang bata at ang mga ebidensyang ninakaw niya sa akin?" Si Celestina ay nakatayo doon. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nadudumihan na ng putik habang hawak-hawak niya ang braso ni Bituin ng napakahigpit. Ang bata ay nagpupumiglas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. "Bitawan mo siya, Celestina. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa niyo sa barko ni Sir Mino. Ang tatay ko ang nagbayad sa kasalanang. Kayo ang gumawa!" Ang sigaw ni Marisol ay puno ng paninindigan. Ang kanyang ukulele na nakasukbit sa kanyang likod ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. "Wala kang mapapatunayan. Isang katulong ka lang, Marisol. Sinong maniniwala sa'yo?" Ang tuyot na tawa ni Celestina. "Ang batang ito ay dadalhin ko sa isang lugar kung saan hindi niyo na kami mahahanap. At ikaw? Dito na ang huling hantungan mo." Sa isang iglap, kumawala si Bituin mula sa pagkakahawak ni Celestina at mabilis na tumakbo patungo kay Marisol. Niyakap ng bata ang binti ng kanyang yaya ng napakahigpit. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Lumuhod si Marisol at yinakap ang bata. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhok ni Bituin. Ang init ng yakap na iyon ay tila nagbigay ng liwanag sa madilim na bodega. "Hindi ko nahahayaang saktan kanya muli, Bituin. Pangako yan ni nanay," pabulong na sabi ni Marisol. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol nang makarinig sila ng isang malakas na ugong ng makina mula sa labas. Isang sasakyan ang mabilis na pumasok sa loob ng bodega. Ang mga ilaw nito ay nakasisilaw. Tila dalawang dambuhalang mata na nagmamasid sa kanila. Ang tunog ng mga gulong na kumaladkad sa madulas na semento ay tila isang babala ng paparating na paghuhukom. Mula sa loob ng sasakyan, bumaba ang isang bulto ng tao na halos hindi maaninag dahil sa nakasisilaw na ilaw ng headlamp. Ang anino ay matangkad, diretso ang tindig at may dalang aura ng matinding galit na tila kayang pasabugin ang buong bodega. "Mino!" Ang tili ni Celestina ay puno ng peking kagalakan at relief. Mabilis siyang tumakbo patungo sa lalaki. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago mula sa pagiging demonyo patungo sa isang biktima. "Mino, honey, salamat at dumating ka. Tingnan mo ang ginawa ng babaeng ito. Kinidnap niya si Bituin. Sinubukan niyang saktan ang anak mo." Huminto ang mundo ni Marisol. Nakatayo siya sa gitna ng bodega. Yakap-yakap si Bituin na nangiinig sa takot. Ang dumi sa kanyang damit at ang gulugulong buhok ay lalong nagmukhang ebidensya ng kanyang pagkakasala sa paningin ng isang taong walang alam sa totoo. Tumingala siya kay Mino.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at sugat ng paulit-ulit na pagtatraydor. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mino, isang matalim na liwanag ang tumama sa kanyang kamay. Hawak niya ang isang piraso ng punit na papel, ang dokumentong nahulog mula sa bulsa ni Bituin kanina. Ito ba ang sinasabi mong kidnapping, Celestina? Ang boses ni Mino ay mababa, parang kulog na nagbababadya ng malakas na bagyo. Nahanap ko ito sa labas ng mansyon bago ako sumunod dito. Ang mga pirma mo, ang mga transaksyon mo sa pinsan ko, ang planong pagpapasabog sa barko, 10 taon na ang nakalilipas. Lahat ay narito. Naniga si Celestina. Ang kanyang mapagkunwaring luha ay tila natuyo sa isang iglap. Meno, nakikinig ka ba sa sinasabi mo? Gawa-gawa lang yan ang katulong ngayon. She's trying to ruin us. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nararamdaman ni Marisol ang pagbilis ng tibok ng puso ni Bituin. Ang bata ay nagsisimulang humingal. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sobrang stress at trauma. Alam ni Marisol ang senyales na ito. Ito ang sandali na ang bata ay tuluyan ng mawawala sa kanyang sariling mundo dahil sa sobrang takot. Hindi inalintana ni Marisol ang mga sigawan. Naupo siya sa malamig at maduming sahig ng bodega at isinandal ang ulo ni Bituin sa kanyang dibdib. Sinimula niyang kalabitin ang mga kwedas ng kanyang ukulele na laging nakasukbit sa kanyang likod. Ang tunog nito ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng nagnangalit na bagyo. Sa gitna ng dagat, may isang bituin. Gabay ng ama sa bawat panalangin. Ang boses ni Marisol ay malambing, puno ng pagmamahal na tila isang mainit na kumot na bumabalot sa bata. Tumigil ang lahat. Maging si Mino ay napatigil sa pagsasalita. Ang himig ng ukulele ni Marisol ay tila may mahiwagang kapangyarihan na nagpapatahimik sa bawat poot sa paligid. Ang bawat nota ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Bituin. Dahan-dahang iminulat ni Bituin ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Marisol, pagkatapos ay kay Mino, at huli kay Celestina na noon ay unti-unti na umaatras para tumakas. Ang maliit na dibdib ng bata ay bumubulwak sa emosyon. Ang mga taon ng katahimikan, ang mga taon ng pagkimkim ng sikreto tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina ay tila isang dam na handa ng sumabog. Itinaas ni Bituin ang kanyang nanginginig na daliri. Itinuro niya si Celestina sa harap ni Mino. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, tila may mga salitang matagal lang nakabaon na pilit na kumakawala mula sa kanyang lalamunan. Siya... Ang unang tunog na lumabas sa bibig ni Bituin ay isang paos na bulong. Ngunit sa loob ng tahimik na bodega, ito ay tila isang malakas na sigaw. Nanlaki ang mga mata ni Mino. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak habang nakikinig sa boses ng kanyang anak na matagal na niyang hindi narinig. Siya ang pumatay kay Mami. Isang malakas at malinaw na sigaw ang binitawan ni Bituin bago siya tuluyang humagulgol sa dibdib ni Marisol. Ang bawat salita ni Bituin ay tila isang sampal ng katotohanan na dumesperado kay Celestina. Sa takot na mahuli, mabilis na tumakbo si Celestina patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga pulis na tinawagan ni Lolo Berting ay nagsimulang lumitaw sa bukana ng bodega. Lumapit si Mino sa kanila. Hindi siya tumingin kay Celestina, na noon ay pilit ng pinupusasan ng mga awtoridad. Lumuhod siya sa harap ni Marisol at Bituin. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho sa harap ng dalawang babaeng pinakanasaktan niya. Marisol, Bituin! Ang tanging nasambit ni Mino bago niya yinakap ang dalawa ng napakahigpit. Sa gitna ng amoy ng dagat at ng malamig na hangin ng gabi, ang himig ng ukulele ni Marisol ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Hindi na ito himig ng pighati, kundi isang awit ng pagsisimula. Ang bituin na matagal nang nawala sa dilim ay muli nang nagmingning sa tulong ng isang boses
na hindi kailanman sumuko. Ang loob ng istasyon ng pulisya ay tila isang entablado ng isang malupit na pagtatapos. Ang nakatutulig na ingay ng mga radyo at ang mabibigat na hakbang ng mga awtoridad ay nagsilbing background sa pagbagsak ng isang reyna ng kasinungalingan. Nakapuso si Celestina. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakapusod ay gulo-gulo na, at ang kanyang mamahaling seda na suot ay nadungisan na ng dumi mula sa bodega. Hindi ito maaari. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakalaban niyo? Ang boses ni Celestina ay naging isang matinis at desperadong tili habang pilit siyang isinasakay sa loob ng rehas na sasakyan. Wala na ang kanyang matatamis na salita. Wala na ang kanyang mapagkunwaring malasakit. Ang tanging naiwan ay ang mukha ng isang babaeng nilamon ng sariling kasakiman. Ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ng sasakyan ay tila ang huling tuldok sa kanyang malupit na pamamayani sa mansyon ng mga agbayani. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo si Mino sa tabi ni Lolo Berting. Hawak ni Mino ang mga lumang dokumento at ang logbook na naglalaman ng katotohanan. Ang bawat salitang binabasa niya ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang sariling pagkatao. Ang katotohanang ang ama ni Marisol ay namatay na isang bayani, at ang katotohanang ang babaeng itinaboy niya sa ulan ay ang siyang nagligtas sa kaluluwa ng kanyang anak ay naging isang napakabigat na pasanin. Lumapit si Lola Ising. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng put, kundi ng isang matinding hiya na tila gustong ibaon ang kanyang sarili sa lupa. Tumiin siya kay Marisol na noon ay karga-karga ang mahimbing na natutulog na si Bituin. Iha, ang simula ni Lola Ising. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng sarili kong sakit at ng mga maling akala. Ang akala ko ay pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Pero ang totoo ay ako pa ang nagtaboy sa taong tunay na nagmamahal sa amin. Inabot ni Lola Ising ang kamay ni Marisol. Ang tuyot at kulubot na balat ng matanda ay dumampi sa malamig na kamay ng dalaga. Isang gintong sandali ng pagpapakumbaba na nagpabura sa lahat ng mapapait na salitang binitawan niya noon. Hindi nagsalita si Marisol, ngunit ang marahan niyang pagpiga sa kamay ng matanda ay sapat na sagot na ang pot ay wala ng puwang sa kanyang puso. Tumayo si Mino mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagsisisi. Sa gitna ng hallway, sa harap ng mga pulis at ni Lolo Berting, dahan-dahang lumuhod si Mino sa paanan ni Marisol. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa semento ay tila isang malakas na paghingi ng tawad na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Marisol, wala akong mukhang ihaharap sa iyo. Ang paos na tinig ni Mino. Binigyan mo ng boses ang anak ko. Nilinis mo ang pangalan ng ama mo, at ang isinukli ko sa iyo ay ang pagtataboy sa gitna ng bagyo. Kung kailangang lumuhod ako rito hanggang sa mapatawad mo ako, gagawin ko. Huwag mo lang kaming iwan. Huminga ng malalim si Marisol. Ang mga luha niya ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa na sa wakas ay tapos na ang lahat. Sir Mino, tumayo na po kayo. Hindi po kailangang humantong sa ganito. Ang mahalaga po ay ligtas na si Bituin at malinis na ang pangalan ng tatay ko. Yun lang naman po ang tanging hiling ko. Ngunit sa kabila ng pagpapatawad, may isang desisyong kailangang gawin si Marisol. Kailangan ko pong bumalik sa Leyte, sir. Kailangan ko pong iuwi ang balita sa puntod ng tatay ko. At kailangan ko rin pong hanapin ang sarili ko, ang Marisol, na hindi lang isang katulong o tagapag-alaga, kundi ang babaeng nawala ang boses dahil sa sobrang takot. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ang sariwang hangin ng probinsya at ang amoy ng mga puno ng niyog ay naging gamot sa sugatang puso ni Marisol. Sa maliit nilang dampa sa tabing dagat,
Malayo sa ingay at gulo ng lungsod, unt-unting bumabalik ang kulay ng kanyang mga pisingi. Ang bawat kalabit niya sa kanyang ukulele ay puno na ng kapayapaan. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan, narinig ni Marisol ang ugong ng isang makina mula sa malayo. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Ang mga gulong nito ay huminto sa ibabaw ng tuyong damo. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang maliit na anino na mabilis na tumakbo patungo sa kanya. "Nanay! Nanay Marisol!" Ang masayang sigaw ng isang bata. Napatayo si Marisol. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tuwa nang makita si Bituin na tumatakbo patungo sa kanya. Kasunod si Mino na may dalang isang maliit na maleta at isang bungkos na mga bulaklak. Ngunit bago pa man sila magkayakap, isang hindi inaasahang tunog ang nagmula sa likuran ng sasakyan. Isang estranggerong lalaki ang lumabas. Hawak ang isang lumang dokumento na tila may mahalagang sasabihin tungkol sa lupang kinatitirikan ng dampa ni Marisol. Ang dapit hapon sa Leyte ay tila isang dambuhalang painting ng may kapal, kung saan ang kulay kahel at lila ay naghahalo sa malawak na langit habang ang araw ay dahan-dahang humahalik sa guhit tagpuan ng dagat. Ang bawat ihip ng hanging dagat ay may dalang amoy ng sariwang niyog at tuyong damo, isang amoy na nagbibigay ng kapayapaang hindi kailanman nahanap ni Marisol sa loob ng malamig at marangyang mansyon sa lungsod. Dito, sa ilalim ng mga punong nagbibigay ng lilim sa kanilang maliit ngunit malinis na dampa, nahanap ni Marisol ang katahimikang matagal lang ninakaw ng nakaraan. Ang lalaking lumabas sa sasakyan kanina, ang estranherong tila may dalang bagong lihim, ay dahan-dahang lumapit. Ngunit bago pa man makaramdam ng kaba si Marisol, humakbang pasulong si Mino at hinawakan ang balikat ng lalaki. Ang estranghero ay isa palang abogado, ang taong inatasan ni Mino na ayusin ang lahat ng mga papeles ng lupa ng pamilya ni Marisol na matagal nang kinuha ng mga mapagsamantalang tao noong mawala ang kanyang ama. Marisol, hindi sapat ang salitang patawad, ang panimula ni Mino, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Ang lupang ito, ang dampa nyo, at ang lahat ng paligid nito ay sa inyo na uli, hindi bilang regalo, kundi bilang pagbabalik ng nararapat sa inyo. Nilinis na rin ng kumpanya ang record ng tatay mo sa lahat ng pahayagan. He is a hero, Marisol, at ang buong mundo ay alam na iyon ngayon. Dahan-dahang kinuha ni Marisol ang mga papeles, ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa pangalan ng kanyang ama na nakasulat doon. Ang mga luha niya ay hindi na mapait. Ang mga ito ay kasing linaw ng tubig sa dagat. Nagdadala ng lahat ng bigat na 10 taon niyang dinala. Niyakap niya si Bituin ng napakahigpit at sa pagkakataong ito, hindi na panginginig ang nararamdaman niya mula sa bata, kundi ang mabilis na tibok ng pusong puno ng kagalakan. "Nanay, dito na po tayo titira?" Ang tanong ni Bituin. Ang boses ng bata ay kasing tamis ng himig ng isang anghel. Wala nang bakas ng takot o trauma. Ang bawat salitang binibitawan nito ay tila isang himala na patuloy na nagpapahilom sa bawat sugat ng kanilang nakaraan. "Dito na tayo, anak. Dito sa lugar kung saan malayang kumakanta ang mga bituin," sagot ni Marisol habang nakangiti kay Mino. Isang simpleng hapunan ang idinaos sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Walang mga kristal na baso, walang mamahaling pinggan, tanging mga dahon ng saging at ang init ng pagmamahala ng isang pamilyang binuo ng tadhana sa gitna ng unos. Doon ay nalaman ni Marisol ang balita tungkol kay Celestina, na nahatulan ito ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga ebidensyang ibinigay ni Bituin at Lolo Berting. Ang katarungan ay hindi mabilis, ngunit ito ay dumating na kasing liwanag ng bukang liwayway. "Hindi ko ipapangako na magiging madali ang lahat, Marisol," sabi ni Mino habang nakaupo sila sa buhanginan, pinapanood ang pagsibol ng mga unang bituin sa langit. "Pero ipinapangako ko na hinding-hindi ko nabibitawan ang kamay mo. Handa akong iwan ang ingay ng Maynila
para sa katahimikan ng buhay kasama kayo. Kinuha ni Marisol ang kanyang ukulele. Sa pagkakataong ito, ang himig na lumabas mula sa instrumento ay hindi na tungkol sa pangungulila. Ito ay isang bagong awit, isang awit ng pagtanggap, ng pagpapatawad at ng walang hanggang pag-asa. Kinabig ni Mino ang balikat ni Marisol at sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kanilang mga puso ay nag-usap sa wikang tanging pag-ibig lamang ang nakakaunawa. Natutunan ni Marisol na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng ginto sa loob ng vault. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang makinig sa bulong ng puso ng bawat isa, ang lakas na magpatawad sa kabila ng hapdi, at ang tapang na magmahal muli matapos ang isang madilim na gabi. Ang kwento ng kanilang buhay na nagsimula sa isang malupit na hagupit ng dagat ay nagtapos sa isang banayad na alon ng kaligayahan. Sa dampa sa Leyte, ang boses ni Bituin at ang himig ng ukulele ni Marisol ay magkasamang aawit habang buhay na magsisilbing paalala na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, laging may bituing magniningning para ituro ang daan pauwi sa tunay na tahanan.